Pag-usapan po natin ang Mpox dahil napabalitaan nga po na meron pong case sa Mandaluyong pero relax-relax lang naman po tayo dahil importante po sa atin is we are equipped with the right information. Makakusap po natin ang Head of Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City, Dr. May Villarina. Doc, good morning po. Nina Corpus at Mix Bustos dito po sa DZMM. Good morning po. Opo, ma'am. So, okay, para po sa mga talagang gustong makuha ang tamang impormasyon dito, meron pong na-record na case kamakailan dito po sa Mandaluyong. Ano po ito? Pakidetalye naman po sa ating mga viewers. So ito pong case na nakuha natin, reported po siya ng isang hospital po, private hospital dito sa Mandaluyong. So yung pasyente po, nagkaroon siya ng symptoms ng June 21, same day nag-teleconsult po siya, and dahil nagpe-persist po yung lesions niya, nag-decide po siya na magpakonsulta personally sa isang private hospital the next day. And nakita po siya ng infectious disease specialist and nag-consider po that time ng Mpox suspect. So after po makonsider yon, nag-coordinate po sa ating CESU ang disease surveillance officer kasi within 24 hours kailangan ma-report po sa amin yon. And upon verification po, kami po yung nag-coordinate sa RITM for specimen collection. And then for isolation na po siya agad kahit suspect pa lang po siya. And then since ang residential area niya is a condominium, we coordinated with the condominium administration para po ma-assist siya during the time po na nag-isolate siya. Opo. So, a couple of days na po ang nakalipas, more than a week since June 21. Kamusta na po, ma'am, muna ang status po, ang health po ng ating pasyente? Ang patient po natin is day 13 na po tayo ng ating isolation and monitoring. So, nung first week niya, meron siyang fever, chills, and myalgia or pananakit ng kasukasuan. Pero as of today, wala na po siyang mga na-experience na ganong klaseng mga symptoms. Yung lesions po niya, tuyo na. So actually, naghihintay na lang po kami matapos yung 21 days na isolation period niya. Kung wala na pong lalabas na kahit na anong symptoms, i-clear na po namin siya. Opo. Ma'am, you mentioned lesions. Para po sa mga nakikinig ngayon sa radyo, kapag lesion, ano po itsura ng mga lesions na ito kapag ito po ay nasa Mpox po na usapin? Bali mag-uumpisa kasi po siya na parang lang siya flat na rash na mamumula-mula, and eventually after 1 to 2 days, aangat siya. Pwede siyang magkaroon ng tubig sa loob or magkaroon ng parang nana. And then after mga 7 to 10 days, matutuyo po ito, and then yung maglalangib siya and totally magfo-fall off po yung skin niya and magtutubo na po ng bagong skin. Opo. Oo. Opo. Doc May, ano po ba ang kaibahan nito sa mas kilala natin na bulutong tubig or chickenpox or even measles, no? Actually, halos mag-anak po sila. Magkamag-anak sila. Opo, magkamag-anak po kasi pare-pareho po silang pox virus yung virus po na nagko-cause nito. So, kaya nga po rin ang kanyang mga simptomas is para halos kapareho lang rin po ng bulutong. Pero paano natin malala? Opo, anong pagkakaiba? Yes, ang pagkakaiba po is wala po tayong bakuna para dito. And yung mode of contact niya, yung mode of transmission is most commonly is direct skin-to-skin contact. Paano ba nagkaka-direct skin-to-skin contact? Alam siguro, mo, let's be upfront about it, Doc May. Pwede rin itong sexually transmitted. Tama po? Hindi pa po siya tinatag as sexually transmitted na disease. Pero most commonly, nakikita po siya dun sa mga sa datos po natin, yung mga pasyente na merong mga sexual contact. Pero kasi pag skin to skin, just to be practical about it, sabihin natin pag nag-hug, 'di ba? O kapag yung mabutihan, 'di ba? Or at the same time kapag siguro madikit sa basketball. Pwede 'Di ba? rin, Pwede rin. Oo, kasi basta po may active lesion. Basta may active lesion. So kapag present po yung active lesion, nadikit po siya sa skin, yun na po ang transmittal. Transmittal.
Opo. Pero Ayun. kung hindi po natin masasabi kung anong kaibahan, unless i-test, ganun ba? Mpox yan, bulutong tubig. Kasi Opo. syempre yung bulutong tubig, very common. Mas common yan sa atin eh. Mhm. So baka meron bang, kumbaga, something that can differentiate, hindi lang ito bulutong tubig. Baka Mpox Okay. na. Apo. Actually, aside from testing po, ginagawan po natin siya ng thorough na physical exam at saka history taking. So, pagka history taking po, tinitingnan natin yung mga katanungan po natin siya is kung may travel history siya. So, titignan natin baka mamaya dun sa mga lugar po na pinuntahan niya, meron pong cases ng Mpox. So, kumbaga magkakaroon tayo ng high suspicion pagka ganon. Or minsan titignan natin kung meron siyang sexual contact for the past 21 days and kung meron po ba siyang mga inattendan na mga gathering na sa tingin niya meron siya nakasalamuha na merong kahina-hinalang mga rashes or lesion. So yun po yung mga ilang mga question po na tinitake consideration namin kapag nag-investigate po kami ng Mpox. Opo. Ngayon po, Dr. May, do we know? Kasi syempre, kaya po natin ito pinag-uusapan dahil baka mamaya merong nag-come in contact na pwedeng quote-unquote na hawa. Do we know? Are we monitoring of a certain, kumbaga, radius individuals na posible na baka mamaya na-transmit ito sa ibang mga tao? Okay po. For this specific patient, kasi meron na po tayong isang yung kanyang isang household contact. So naka-isolate na rin siya, nakahiwalay sa kanya, pero on isolation na rin and monitoring. So as of now, wala po siyang symptoms. Opo. And then for the other contacts po kasi, medyo challenging po siya kasi meron po tayong tinatawag na mga casual sexual partners. So, sometimes ito po kasi is through an app po sila nag-uusap, mga social media app, and then yon magmi-meet lang sila. Then after po noon is wala na pong ibang communication. Minsan po ginagamit nila mga screen names lang. So, doon po medyo challenging yung ating contact tracing. Dito po sa kaso dyan sa Mandaluyong, na-trace natin kung saan niya nakuha. Yun lang po yung probably doon po sa mga casual sexual partners niya, pero wala pa po kaming meron na po kaming mga for verification, pero as of now, since yun nga po medyo challenging siya kasi nga screen names lang po yung binibigay. So nahihirapan po Opo. tayo. Kailangan na mapagsabihan, yung 'di ba? Kasi nakakahaway mga tao na yun ngayon, 'di ba? Kung Opo. meron naman pala siyang ka-chat or something, hindi ho ba? Dapat malaman kung nasan sila at ma-isolate rin sila. 'Di ba, Doc May? Yes, ma'am. Opo, Doc May, ngayon po, at least for the particular patient po na pinag-uusapan natin. So, sabi na po, day 13. So, what happens next po? Kapag tapos na ba yung kanyang isolation period, gano'n na po katagal bago siya ulit, kumbaga, magiging normal life ulit? O kailangan ba merong additional na isolation period pa rin para makasiguro po na okay na po siya? Ngayon po, since healed na po yung kanyang mga rash and lesions, naghihintay na lang po tayo matapos yung 21 days. But yun nga po, since naka-monitor po tayo sa kanya, kung halimbawa bigla po siya nagkaroon po ng another symptom, halimbawa naglagnat siya ulit, hindi pa natatapos yung 21 days, or meron tumubo na panibagong rash, mag-e-extend po tayo ng ating isolation period and monitoring po. Okay. Ngayon, gaano ho ba kalala ang Mpox? Ito ho ba ay maaring makamatay? Ang Mpox po kasi it's a self-limiting disease. Unless, ibig sabihin po self-limiting, gumagaling po siya ng sarili niya. So, kaya nga po, ina-isolate lang po natin sila kasi wala naman pong mga specific na gamot para sa kanya. Wala po tayong vaccine, wala rin pong mga antivirals na specific for Mpox. Nagtitreat lang po natin yung mga simptomas na nararamdaman ng pasyente. So kung may lagnat, para lang po sa lagnat. Kung makate or masakit yung kanyang mga rash or lesion, para lang po sa kate at para sa
sa kirot, yun lang po yung binibigay natin. Now po, for the complications, ito po, magkakaroon po ng complication yung isang pasyente kung mababa po yung kanyang resistensya. So, minsan, yung mga rash niya pwede po kasing tumubo sa airway. So, yun po yung mga binabantayan natin. Kaya po pagka ganon, kaya rin po nakatutok yung monitoring natin everyday sa kanya. Kasi anytime po na magkaroon siya ng mga ganong klaseng simptomas, kailangan po, ililipat po natin siya sa hospital. Okay. So ano nga yun po ang inyong abiso sa publiko tungkol po dito sa Mpox? Wala naman po tayong dapat ikabahala, wala naman epidemya. At ano yung mga dapat nilang gawin? So, for the public po, itong Mpox case natin sa Mandaluyong is an isolated case po. Isa lang po siya. Ngayon po, maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin at nababasa sa ating social media. Mag-rely po tayo dun sa mga official po na government sources para po hindi tayo maiwasan po natin yung mga hindi kinakailangan na pangamba and mas informed po tayo. So ang Mpox po, ang ating mga health center at ating mga hospital is trained naman po. So kung sa tingin po nila, sila po ay na-expose or meron po silang mga rash na tumubo na pinaghihinalaan nila. So punta lang po tayo dun sa mga health center at hospital. And meron po rin po kaming CESU page and contact numbers na pwede po silang doon mag-inform para po ma-assist namin sila kaagad. Opo, Doc May, ito po may pahabol po na question from our viewer mula po kay Pocholo. Na-mention niyo po na wala pong bakuna. Pero at least po sa mga pedia patients, sa mga inaalala po natin mga babies, mga chikiting, ano po yung mga preventive measures para ma-lower po yung risk ng ating pag-aalala? Of course, kung sila din po, wag naman po sana mahawa. Sa ngayon po kasi low risk po ang pagkakahawa ng mga baby at bata. Most commonly kasi sa datos natin makikita ito sa mga sexually active individuals. All right. So kayo po bilang head ng Epidemiology and Surveillance Unit sa Mandaluyong, ano po yung nakikita niyo pang ibang mga sakit ngayon na uso na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Dahil po malapit na po ang tag-ulan, yan po, meron po tayong tinatawag na wild disease, ang waterborne diseases, kagaya po ng cholera, typhoid, and iba pang mga pwede pong makahawa through fecal oral route. And meron po tayong influenza illness and leptospirosis of course, and also dengue po. Ito po yung mga sakit na makikita kapag tag-ulan. So, bago pa lang po magtag-ulan, so pinaghahandaan na po yan ng city. Oo, ayan ako, maraming salamat kasi yung wild nga kapag ganito ang panahon na papasok na naman talaga yung mga sunod-sunod na bagyo at tag-ulan ay kailangan natin na bantayan. Maraming salamat, Doc May Villariña, ang head ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Mandaluyong City. Thank you, Doc.